Sobrang dala talaga. Pekay! 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 Hoy! Wala, hindi nga po nakikinig yun eh. Grabe, pinapako niya. Ngayon, ano pong nangyari dito? Ano pong nangyari sa videong ito? Okay? Pakita ko po sa inyo hanapin natin. Kasi si Cynthia Villar po ay pumasok po diyan. Panoorin po natin yung isa pang video kasi may isa pa po itong video eh. Okay. Okay. Yan, panoorin po natin. Kita niyo yun, yung mga nakasunod kay Cynthia Villar. May mga armas. Tingnan nyo. Ayan malalaking armas yan. Malalaking armas. Check nyo yan. Ayan na. So, ano pong nangyari dito? Ano pong nangyari? Isa pang video, panoorin po natin ito. Ito po yung isang video para makita nyo po bago tayo magbigay ng komento dito. Okay. Yan. Nararo lang lahat. Sabi ko sa inyo, asa pa sila? Ay, Martin na bagay ko ba? Yan, mga lupain po yan na kung saan yan yung dyan nagtatanim yung mga magsasaka, sinira po lahat. Dumating si Cynthia Villar, sinira lahat. Yung mga, ayan may mga kamote pa nga sayang talaga. Anong gagawin dyan? Anong mangyayari dyan? Gagawin na namang subdivision yan. Kaya nga hindi ko maintindihan dito sa mga tangang Pilipino na patuloy pa rin binubuto itong mga kampo ng kadiliman. Panoorin po natin. Nararo lang lahat. Sabi ko sa inyo, asa pa sila? Ay, Martin na bagay ko ba? Sa ano po kasama nila si Kap Nag-file ng nung kasama doon pupunta doon sa abogado. Sabi ko sa inyo, nagtago lang yan sila eh. Pagkalas ng pulis, binirahan naman nila. Sinira po yung mga tanim ng mga magsasaka. At ito pa, basahin po natin yung caption. Ano po yung caption? Okay, ano pong nakalagay dito? Basahin natin. Ayan ayon dito, isang post to si Aling Cynthia Villar pumasok sa lupa ng mga magsasaka pagkatapos pasukin ng mga guns nila na may mga dalang baril at nakabonet, tinakot mga magsasaka sa ilang dekadang nagsasaka, mga farmers at may mga klowa na noon pang panahon ni GMA, ngunit pilit pa rin nilang kinukuha sa mga farmers, sinira mga pananim ng mga farmers, walang awa ang ganito tao. Hindi ko alam kung tao pa ba ito. Paki-share po ng makarating sa DAR na inutil. May pag-asa mga farmers kay Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino. Yan po yan po yung reklamo ng ating mga mga magsasaka. Na itong si Cynthia Villar po ay talagang sinira po yung mga tanim ng mga magsasaka. At nagdala pa siya ng mga tauhan na may mga dalang mga mahahabang baril. 'Di ba? So, ito ba yung talagang gustong magserbisyo sa mga mahihirap, no? Ang sabi nga ni Camille Villar, nung isang araw, ang sabi niya, gusto ko pong tularan ng nanay at tatay ko na may pagmamahal sa mga mahihirap, gustong magserbisyo sa mga mahihirap, gustong tumulong sa mga mahihirap. Ito ba yung klase ng tulong ng nanay mo, Camille Villar? Ang walang hiyain at api-apihin yung mga mahihirap? Paano pag may namatay dyan? Paano pag yung pinakita kong video sa inyo kanina namatay yun? Yung babae doon? Anong sasabihin?
Ay syempre, wala na namang magagawa yung mga mahihirap kahit mamatay yun kasi, mayaman sila eh. May kapangyarihan sila eh. Buti na lang talaga itong si Cynthia Villar natalo sa lugar nila eh. Buti na lang talaga. 'Di ba? Eto po, panoorin po natin ulit. Bago natin basahin yung komento panoorin po natin ito. Etong video na ito. Ayan. Panoorin natin. Sobrang dalaw talaga. Hindi nga po nakikinig yun eh. Grabe, pinapakuha. Ayan, may mga baril At kung titingnan mo po dito, nahimatay yung isang tao. No? Nahimatay. Anong sigaw niya, kuya? Syempre, yun lang yung hanap buhay nyo. Nagtatanim kayo dyan, tapos sisirain lang ng mga demonyo. Mabuti talo si Cynthia Villar. Pero, paano na yung anak? Nanalo eh. Marami pong tangang Pilipino. Sa totoo lang. Daming bobo. Daming inutil. So, basahin po natin yung komento. Magbasa po tayo ng komento, Wait lang, asan na ba yun? Ito. Sabi ni Joyce, sobrang bulag ng mga bumoto sa anak niyan. Ayan ganyan barangay Ananos, wala nagawa mga tao. Binoto nyo eh. Ayan. Darating din ang bad karma sa kanila. Marami sila inaping tao na hindi natutulog ang Diyos. May hangganan ang lahat. Sino ba yung bumoto dito kay Camille Villar? May bumoto po ba kay Camille Villar? Ayan napakasamang tao po nitong mga pamilyang ito. Lalo na po yung nanay niya. Kukunin ka na ng lupa, Cynthia Villar. Ganyan ka pa. Ganyan ka kasalbahe. Ganyan ka kabastos. Ganyan ka katarantada. Diba? Binoto nyo eh. Tapos nanalo pa yung anak na si Camille Villar. Tapos, nung nagsisimula pa lang po yung eleksyon, anong sabi? Anong sabi na sa mga billboard na nakasulat? Ingat po kayo sa biyahe. Nagpaalala pang putik. Di ba? Ang putik nagpaalala pa. Ingat daw tayo sa biyahe. Payag ba kayo nun? Sus Mariusip. Kaya sana po sa 2028, sa darating na eleksyon na naman, galingan nyo naman po yung pagboto. Huwag naman po tatanga-tanga. Diba? Sino ba to? Pa-shoutout po from Tarlac. RMGG Rasivilla. Magandang hapon sa'yo. Ayan may bumoto po ba dito sa mga Villar? Presuan nga po kung meron. Gusto ko makita eh. Sige nga kung meron. Sabi ko na sa inyo eh. 'Di ba? At least naipakita ko sa inyo kung gaano po katalaga kasama at kawalang hiya itong mga Villar na to. Taga Las Piñas ako, maraming galit dyan, kaya di na nanalo. Sobrang sama ng ugali. Ay, Tess Aguilos, shoutout sa iyo at salamat sa iyong pakulay. Ayan shoutout sa mga taga Las Piñas dyan, at yung shoutout din po sa mga inapi-api nitong pamilyang ito. Huwag kayo mag-alala, sabi nga na, may kasabihan nga, hindi naman natutulog yung Diyos. Diba? May hangganan po ang lahat. Si Cynthia Villar, mahilig mangamkam ng lupain, ililibing ka rin sa lupa. Kasi mamamatay ka naman kasi tatanda ka eh. Diba? Buti na lang po yung binigyan natin ng reaksyon na babae, nahimatay lang, hindi po namatay. Kaya yung title po natin dyan, Cynthia Villar nakapatay ng tao, pala ko nga namatay. Buti pala, nahimatay lang. So, yan, nahimatay lang po yun. So, ngayon mga pre, eto na. Bigyan po natin ng reaksyon itong kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, nako, maraming sisibakin. Sino-sino kaya itong sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos?
So ito po, panoorin po natin yung balitang ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mas marami pang opisyal ng gobyerno ang matanggal sa pwesto kasunod ng isinasagawang performance review sa kanyang gabinete. Sa isang panayam, sinabi niyang may mga... Ayan maraming aalisin sa pwesto. Ito yung may mga issue katungkol sa pagnanakaw. Diba? Paggasta ng pera ng taong bayan. Ako'y naniniwala na ganun yung mga issue. Diba? So, kasi si PBBM po, gusto niyang magkaroon ng bagong Pilipinas. At ipapatupad niya ito. Diba? Magkakaroon ng bagong Pilipinas. Lilinisin So, bagong Pilipinas. Yung dumi, tatanggalin po. Ipa-flash po yan sa inidoro. Hindi ko alam. Baka bukod sa tatanggalin pa, baka may kaso pa. Diba? Tuloy natin. performance review sa kanyang gabinete. Sa isang panayam, sinabi niyang may mga opisyal nang tinanggal dahil sa mga napatunayang irregularidad at mababang performance. May mga sinipa na. Bakit kasi mababa yung performance? Baka pa nagpapalaki lang ng tiyan. Baka pa tulok-tulok lang. Susan Arthur, shoutout po Binigyang diin ng Pangulo na hindi sapat ang mga paliwanag at ang mahalaga ay ang aktwal na resulta at serbisyo sa taong bayan. Tiniyak pa nito na agad niyang aalisin sa pwesto ang sinumang mapatutunayang hindi gumaganap ng maayos na tungkulin. Sa kaugnay na ulat, sinabi ng Malacanang na maaring masuspindi o masibak pa ang ilang opisyal dahil sa questionableng 1.4 billion pesos na land acquisition ng OWA. Si Arnel Ignacio Pansin ko kay Arnel Ignacio, todo support siya sa mga OFW na nagkakaproblema sa ibang bansa. Yung pala, meron din palang tinatagong baho. Kasi hindi naman po siya basta-basta tatanggalin kung walang butas na nakita sa kanya. Okay? Ako po, bumibilib sana ako sa taong ito, no? Kaya nga lang, pagdating sa pera, meron din palang, diba? Ngayon lang natin nalaman May ganun palang issue. Kaya ito po, mga sasabihin ko sa mga kasamahan natin dyan. Huwag niyo pong sasabihin na malaki utang na loob namin dyan kasi ganyan, bla 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 bla, ganito, ganyan, ganyan. Normal lang po yun na tumulong sila kasi trabaho nila yon. At normal lang din po yun na magpabango sila ng pangalan nila. Okay na sana yung ginagawa niya Kaya nga lang, medyo sumabit siya dun sa pera. No? Yung in-issue sa kanya. Magkano? May nagtanong, sasagutin ko yung bayad sa akin May nagtanong, magkano bayad sa'yo, boy? Malaki yung bayad sa akin ni Lustay. Kasi kanina lang, pinadala sa akin ni Lustay yung resibo. Resibo, yung sobre. Binigay sa akin ni Lustay. Alam mo yung ginawa ko? Nag-order ako ng babae. Pinambabae ko lang yung pera na yon. Tapos, nag-inom-inom ako dyan sa mga bar na mga mamahaling bar, syempre. Diba? Yung ginawa ko. Idol ko si Iyot man. Malaki yung bayad sa akin. Tiborsyo, Galduban, habang yung anak mo, hampas lupa mong kulangot na pamilya, kumakain pa rin ng patuka ng manok kasi hampas lupa kayo. K.O. Oy, Tol Tiger 99, shoutout sa iyo hampas lupa lang kayo ako hindi naman ako hampas lupa, putang ina. Ako yung pinakamayabang pero hindi hampas lupa. Tumatanggap ako monthly ng sobre galing kay Pusit. Diba? Idol ko, yung taong yun, si Iyot man. Gagayahin ko na nga Mag-inom kami sa bar ngayon, mambabae, mambugbog ako. Ganun ba? Ganun. Pagkatapos, magsimba ako kay Kibuloy. Para bumango yung pangalan ko. Ganun yun.
Tarantado ka pala eh. KO. O, tuloy natin to. Sabing issue ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing transaksyon na hindi umano inaprubahan ng OWA Board of Trustees. Maniwala ba kayo dito na walang kasabwa to? Hindi naman pwedeng gagalaw ka na ikaw lang mag-isa. Ako'y naniniwala ko. Hindi ka makakagalaw kung ikaw lang mag-isa talaga. Kailangan may backup ka. Ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Ayan na. So, maganda-handa. Marami pang matatanggal. Idugtong po natin ito. Idugtong po natin. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project. Sabi ni, Tiborcio Galduban, makauwi ka pa kaya ng Davao? Nasaan ba ako ngayon? Nasaan ba ako ngayon? Nasa Hong Kong? Nasa Amerika? Natural, nasa Davao. KO. Tanga ka talaga. Ma'am Ebis Kilebe, shoutout po ha. Natural na sa Davao. Ang magagawa mo? Kita mo nung nakaraan, padaan-daan ako dyan sa sa Kingdom ni Kibuloy. Nung nag-video ako dyan sa Kingdom ni Kibuloy, yung mga guard niya na nakatakip yung muka, may magtatago. Hindi ka naman matutunaw pag bibidyohan ka lang eh. Gaganon lang ako doon ibibidyo ko yung sa may gate, doon sa Kingdom ni Kibuloy. Magtatago. Takot sa camera. Mga kulto talaga. KO. Mga palaiyot. Tuloy. Na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan. Annalyn Ando, shoutout ha. Kung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang Dapat ganun yung mindset ng mga Duterte. Pang long term. Hindi yung pang short term lang. O tingnan mo yung build ni Digong. Nadama yung ilong ni Kitty, na-build din. Na-build din po yung ilong ni Kitty. Ang tanong, pang long term ba yun? Tapos yung tulay na nagiba. Pagbaba ni Digong, nagiba din yung tulay. Hindi siya pang long term. Diba? Antayin mo makauwi si Tatay Digong, magtago ka na. Antayin natin. In 30 years. In 30 years, 80 yung edad niya ngayon, tapos 30 years makauwi. Dadalaw naman ako huwag kang mag-alala. I-add mo na lang 30 plus 80. Dadalaw, press 1 sa mga dadalaw. Mahal natin ang tatay, di ba? Press 1. Dadalaw tayo. Ano ba kayo? Dadalaw tayo kay tatay. Tatay mayabang. Ano? Dalaw tayo. Maraming sasama sa akin. pauhin natin. So tinatrabaho namin, kaya lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, si Tiger 99, taga Davao yan. Kanina lang, nagkita kami. Mamayang gabi, magiinuman kami. Sus Mariusip. Alam nyo kayo, na mga DDS dyan, huwag kayong mag-comment na hindi ka na makakauwi ng Davao. Mamaya, doon kami sa bar magiinom. KO! Tol Tiger! Dahil libre naman na yung libre naman na yung kuryente ngayon na 2,000 pababa, libre na ni Marcoleta yon. Ang gagawin natin, ako libre na rin, ang gagawin natin, yung pambayad mo sana ng kuryente na yon,
itago mo. Ganun din sa akin, itatago ko. So, 4,000 na yun. Tigda 2,000 tayo. Oh, wag mong ipakita sa mga misis natin. Pambisyo natin yun. KO. Pambisyo natin yun. Salamat kay Marcolita. Binigyan tayo ng pambisyo. KO. Ah! Alam mo, pasalamat talaga ako kay Marcolita. Ang bait talaga. KO. Sobrang bait talaga. Lain mo. Bibigyan tayo ng pambisyo. Pambili ng alak. Pambili ng sigarilyo. Anyway, di naman ako naninigarilyo. Alak lang. O pang-order ng babae. Oh, saan ka pa? Mag-order tayo ng babae. Yan, yung tig 1.5 lang ha. KO. Hati na tayo dun sa 1.5. Sino bang mauna sa atin? Pero kinabukasan, dasal tayo kay Kibuloy Tula. KO. Eh, Kibuloy tayo magdasal. Babasbasan tayo ni Kibuloy, sasabihin niya, mga anak, simula ngayon, binabasbasan ko ang inyong titi. Tangina mo ka! KO. Taga-basbas ka pala! Tuloy natin. Tuloy na natin to. Huhukayin mo yung para makadaan yung trend. Matagal din, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, Alam mo, napaka-weak leader talaga ni PBBM eh. Kasi si Digong napadala niya sa dahig. Weak leader talaga yung ating Pangulo ba? Palain mo, yung malakas nilang Pangulo, pinakulong sa dahig. KO. Ano na? Tuloy. paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging mas maginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Yun ang talagang bibigyan natin ng atensyon. Tama naman si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggat kasi ano daw? Hanggat kasi maraming mga nakapalibot sa Pangulo na mga kurakot, mahirap kasing umunlad yung Pilipinas eh. 'Di ba? Mahirap pong umunlad yung Pilipinas hanggang may mga diyan. Mahilig magnakaw ng kaban ng bayan. 'Di ba? Lalo na yung mga mahilig sa confidential funds, yung mahilig humigop ng confidential funds. Oo. 'Di ba? Mahirap po. Puro ka lang confidential funds, higop dito, higop doon. Hindi mo iniisip kung ano yung ikakabuti ng ating bansa. Paano tayo umunlad, paano mapadali yung buhay ng mga Pilipino. Wala ka naman kasing pake sa buhay ng mga Pilipino. Naman padali yung mga trabaho, mga pagbiyahe, walang traffic, wala kang pake doon. Pero may pake ka sa sarili mo, gusto mo buhay mo lang yung umunlad, maging mapadali yung buhay mo, mapadali yung buhay. Hindi, mali. Mapadali tuloy yung buhay. Mapadali yung yung mga ginagawa mo sa buhay. Gusto mo ikaw lang, nasa iyo lang lahat. Ganon. Di ba? Ang bihira naman. Ayaw natin ng, mahilig humigop ng confidential funds. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Sir, Niolo, ask ko lang, sinong nagsabi na si Pulong ang magiging hindi po ako si Niolo hindi po ako si Niolo. Katropa natin yan si Niolo, pero hindi ako si Niolo. Ang nagsabi po niyan ay si Bayadbay. ang sabi daw ni Sara Duterte, ang magiging speaker daw po ay si Pulong. Oo. Ang nagsabi niyan ay si Bayadbay. Shoutout kay Milagros Calivo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown
ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang. Araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro, yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag napapagtingin, 1,130 plus days ganun. na lang? Ano pong nararamdaman niyo pagka ganun? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Pero ako'y naniniwala po na marami pong ano talaga. Oo. Maraming plano si Pangulong Bongbong Marcos na makakabuti po sa Pilipinas. Alam niyo yung problema? Kulang po yung 6 years para sa kanya. Oh. Kasi kahit po masimulan ni Pangulong Bongbong Marcos yung magandang proyekto para sa mga Pilipino. Oh. Pag may pumalit, na lalo na pag DDS yung pumalit, ipapatigil naman yun eh. Stuck. 'Di ba? Oh, may babasahin tayo dito. Sarap mag-work sa gobyerno. Ano daw? Ay, ito pala. Sarap ng buhay, tol. Magkano, tol, ang bayad? Saan lugar mo, tol? Subukan natin, anting-anting mo, boss. Nandito ako sa Davao. Gusto mo barilan tayong dalawa at saka kakatayin ko muna yung pamilya mo. Okay? Pag kinatay ko yung pamilya mo, isusunod na kita. Oh, Ben Singson. 'Di ba? Sa Davao lang naman ako eh. Wala namang problema. Pero, kakantutin ko muna yung asawa mo sa harapan mo. KO. Pero pag pangit yung asawa mo, putangin na, sampal-sampalin ko pa yan. KO. Ha? Kakantutin ko muna yung asawa mo. Pero pag pangit yung asawa mo, putang ina mo, pag umpugin ko lang kayong dalawa. Ano? Game ka ba? Message mo ako sa Facebook, Ballpoint Man 2.0. Message mo ako, dali. Pakitingin ng asawa mo kung kasi yung titi ko namimili eh. Kung sinong papasukan o sinong hindi. KO. Kung maganda yung asawa mo, putang ina, pagsawaan ko muna yan. Tangina, magbabayad ka pa. Wag na. Doon ka na lang sa asawa ni Ben Singson. Kakantutin natin yan live. Ano? Ha? Subukan mo ngayon. Subukan ng partner mo yung pag-aari ni Ballpoint Man. KO. Yan, magkakaalaman tayo. Ha? Walang hiya ka? Ang papangit nyo na nga. Check ko muna yung partner mo. Kung papasaba sa panlasa ni Ballpoint Man yan. Ang ina, may pasubok-subok ka pa. Sipain pa kita dyan eh. Gusto mo sipain kita? Bubo. Alma Manikap, shoutout. Tuloy tayo dito. Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka totoo rin naman. Apo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Apo. Which is okay na maging maingat. Which is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis dun sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration. May gusto akong ipakita eh. Gusto ko ipakita eh. Alam niyo, ang ganda nito. Wait lang Tingnan ko lang Tingnan ko. Wait lang Hanapin ko lang yung video. Ito. You give me Pagmasdan nyo to. Ito. Pagmasdan nyo to. Mukhang pera talaga si Sara Duterte. Bakit? Ito, panoorin natin.
You give me 100 billion. Oh, pakinggan niyo yung boses ha, parang sabik na sabik sa pera eh. 'Di ba? Pakinggan niyo yung boses ng isang lustay. Oh, pakinggan niyo. You give me 100 billion. I will solve all the problems of basic education. And Oh, 100 billion daw, isosolve niya yung problem ng basic education. Eh, kumusta naman nung naging DepEd Secretary ka? Ano nangyari? Di ba patulog-tulog ka lang? Oh, hindi ramdam na nagtatrabaho ka? Tapos, ang kapal na muka, manghihingi pa ng 100 billion. Pera ng taong bayan, hinihingi ni Lustay kasi isusolve daw yung problema ng edukasyon. Pakinggan nyo. that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. hindi mo nga masolve yung problema ng Davao eh. Sa mga bagong pasok. Sa mga bagong pasok diyan. Sasabihin ko na sa inyo. Hindi mo nga Sara Duterte masolve yung problema ng Davao. Tapos ngayon sasabihin mo yung DepEd, yung education isusolve mo. Ito, tingnan natin 'to. Ito. Panoorin natin. Panoorin po natin ito. Asan na ba 'yon? Panoorin natin kung nasolve nyo ba mga Duterte yung problema ng Davao na baha? Asan yung flood control? Bakit palaging baha dyan kahit walang ulan? May 51 billion naman po yung Davao. Pero magpasa hanggang ngayon, eto po yung nangyari. Bok, mao ni ang kahimtang karon dinhi sa Davao, sa Bunawan. Dubaha. Mga motorista hindi na makadaan. Davao, hi. Mayor Baste, Pulong, hi. O asa naman to nang daog sa eleksyon, paanihan na dire. Hinahanap na kayo ng mga taga Davao ha, yung mga nanalo daw sa eleksyon. Pumunta na daw kayo diyan. Hinahanap na kayo ng mga motorista na ano diyan, na stock. Saan na kayo? 'Di ba? Ba't wala kayo? Mga Duterte. Tuwan-tuwa yung mga Duterte, panalo lahat eh. Ngayon, anong nangyari? Sasabihin nyo, hindi, kakaupo pa lang nila, bakit ganun? Anong kakaupo pa lang? Ang tagal na ng panahon, puro Duterte yung nakaupo dyan, di pa rin masolusyonan. Nangyari. Huwag nga kami. Huwag mo kaming niluluko. Ha? No. Ito na, no? Tuloy natin itong kay PBBM. Pinakita ko lang sa inyo, finlex ko lang sa inyo yung West Philippine Sea sa Davao. Finlex ko lang po sa inyo, ha? Huwag kayong magagalit. Magtiis kayo sa loob ng 3 taon. Presyo nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin, dito sa naging eleksyon na paraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po na impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. Ay, salamat po Kapis World sa iyong pakulay sa ating live ngayon. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball, no? Papasok na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo.
nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba ito? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo pala Ay, salamat kay Grace Villa. Sir Juanto, salamat po sa pakulay. lang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, Opo. nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-grade kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi na iniintindi yung system. Smuggle, maraming nag-i-smuggle ng bigas sa panahon ni Digong. Nasanay kasi sa panahon ni Digong, di ba? Oh, nasanay po. Sa panahon ni PBBM, bawal na yun. Di ba? Kaya nga ang Pangulo natin nag-iikot-ikot para baguhin po yung Pilipinas. Bagong Pilipinas yan. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, Rode Orozco, shoutout po ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin Opo. noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ang tao nakahilera. Grabe, no? Oo, dalawang oras bago nila. Salamat po sa Heidi AC sa iyong pakulay. Salamat po sa blessings. Ibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ng member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022. At mas Samuel Ignacio, shoutout Ayan yung mga DDS na ini-issue pa rin yung PhilHealth. Okay, at dinidikit yung pangalan ng Pangulo. Magpasa hanggang ngayon, makinig kayo. na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Yan ang sinabi mo. Opo, hindi na- Ginagawa na namin yun. Kahit alam ng mga DDS yan, kahit alam ng mga DDS na talagang ginagawa ng Pangulo yan, sasabihin pa rin, wala ang ginagawa. Ayan, bigyan lang natin to ng jacket. Ayan. Kahit alam na po nila na nagtatrabaho yung Pangulo, kahit alam nilang may ganito na, ang ibabalita pa rin po nila sa kanilang mga Facebook, YouTube, na walang ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po ang mga DDS. 'Di ba? Manlilin lang, mapanlin lang, nililin lang yung kapwa nila tao. 'Di ba? Yung iba naman, uto-uto, wala tayong magagawa. Nagpapauto din. 'Di ba? Shoutout sa iyo, Ping Pong. Patuloy kung titignan talaga. Mr. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto, pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede silang mag-claim ng gano'n. Anong panahon nga na si Digong pa yung presidente, may baha?
nakalimutan ko lang kung anong lugar yon. Si PBBM po, Presidente si Digong nun, namimigay po pala ang ating Pangulo ng bigas. Pero alam niyo yung nangyari, hindi po binabalita sa media. Hindi po binabalita. Pero tumutulong po si PBBM. Pero hindi po lumalabas sa media. Diba? So, kaninong ano yun? Administrasyon. Ay, panahon pa ni Digong yun eh. Oh. Ang tanong, bakit hindi nilabas sa media? Sino ba yung presidente? Sino ba yung may kapangyarihang pigilan ito? O diba si Digong? Bawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun ang di kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na ganun. So ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Na, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Opo. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabi, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, Opo. yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante, at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Oo nga. Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, nireport ni ganito, bumaba wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka CPFP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Sa Davao, may pulis naman din sa Davao Panahon ni Digong, meron ay pulis dyan. Kaya nga lang, ang tanong, safe ba? Pag nahuli ka ng pulis na yan, safe ba? Nung si Digong yung namumuno, ay hindi ka magiging safe. KO. Tataniman ka. Kaya kung pansin nyo mga pre, sa panahon ni Digong, ang mga Pilipino nawalan po ng tiwala sa mga kapulisan. Nagbalik na lang po yung tiwala ngayon ng mga Pilipino sa kapulisan noong si Pangulong Bongbong Marcos na ang naging presidente. Nung naging presidente po ang taong marespeto, bumalik po yung tiwala ng mga Pilipino sa ating kapulisan. Diba? Kasi noon, kahit bata lang, sabihin mo, lo, may pulis. Di ba tatakbo yung bata? Takot sa pulis. Pero ngayon, iba na po eh. Di ba? Yung mga kapulisan natin, talagang professional po kung magtrabaho. Hindi po nakatingin. At syempre, wala na yung reward na yan. Sa panahon ni Digong, meron eh. Dun sila nakatingin eh. Dun sila nasisilaw eh. Kaya magaling magtanim, mahilig magtanim. Diba? KO. So, yun lang po yung ating video ngayon Sa hindi pa naka-like sa ating video, sa ating live ngayon, naku, mag-like na po kayo dyan. Libre pong mag-like sa mga bagong pasok sa ating live ngayon.
Nako, mag-like na po kayo. Oh. Libre po ito, mga pre. KO. Ayan ha, salamat po ha. Hindi pa nakapag-like, may Facebook po tayo. Ayan ha, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Papakita ko po sa inyo yung Facebook page natin para hindi po kayo maligaw. Okay? Oo, eto po. Pakita ko po yung Facebook page natin. Ito po yung ating Facebook page. Ayan. Okay. Ayan. Okay, siguro hindi na kayo maliligaw dyan. Ano? Baka sabihin nyo, ay, ano ba yung Facebook ni Ballpoint Man? Yan po ang ating Facebook page. At ibababa ko na rin yung link. Okay? Yung link ng ating Facebook para alam nyo po kung saan tayo pupuntahan. Okay? Ipipin ko na rin para hindi po kayo mahirapan. Okay. Nagutom na rin ako eh. Okay, yan. So, yan po yung ating Facebook page mga pre, Ballpoint Man 2.0, no? At maraming salamat po sa sumama sa ating live ngayon.